Kinumpirma na nga ni Ali Francis Chua ang pagpirma ng 3 years contract ni RJ Abarientos dito sa Barangay Ginebra. At kitang-kita nga na nag-e-enjoy din siya dito sa practice game nila. Maaari nga din daw na umabot sa milyon-milyon ng kitain niya monthly sa pagpirma niya kasama ni Ali Francis Chua. At PBA, nababahala na sa pagkatalo ng PBA team sa college team. Sign na ba ito na kailangan na mag-improve ng PBA teams dahil sa pagkatalo nila? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito mga ka-sports. Pero bago ang lahat, pakisuportahan ang aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi kayo ma-notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Official na nga pumirma ng 3 years contract ang dating FEU player ng college at naglaro nga sa iba't ibang liga overseas na si RJ Abarientos. Naging deja vu nga din ito sa kanya dahil ang kanyang tito na si Johnny Abarientos ay number 3 pick din noong 1993 kung saan naglaro nga siya sa Alaska franchise at same coach din dahil si Coach Tim nga ang coach that time. Sobrang saya nga din ni RJ dahil first time na din makakalaro ng official game dito sa Ginebra uniform dahil magkakaroon nga sila ng 1-game tune-up game sa Macau kung saan makakalaban nila ang reigning champion ng P-League na New Taipei Kings. Magiging kaabang-abang nga ito mga ka-sports dahil dito malalaman ni Coach Tim kung ano ang kailangan niya pang i-improve at skills ng individual new players niya. Preparation na din nila ito bago nga sila sumabak this August sa paparating na conference sa PBA. Sa pag-confirm nga ni Ali Francis Chua na pumirma na nga itong si RJ Abarientos dito sa Giants, ay mukhang nagkasundo nga sila ng gusto at pumayag sa long-term agreement agad itong si RJ. Dahil imagine mga ka-sports, rookie pa nga lang siya sa liga pero pinapirma na nga siya ng 3 taon. Madalas kasi 1 to 2 years lang ang binibigay sa mga rookies. Pero pagdating sa kanya ay parang tiwala nga ng gusto ang Ginebra management. For sure mga ka-sports, hindi mawawala ang mga under the table agreement sa kanya at mga bonus na ibibigay. Nakakasilaw din kasi at kilalang galante ang SMC Group pagdating nga sa mga bonus. Kaya todo ensayo sila at all out lagi maglaro dahil gusto nila suklian ng magandang serbisyo ang management dahil sa pinapasahod nito sa kanila. Ganoon na lang din kasi kataas nga expectation ng Ginebra dito kay RJ Abarientos. Tingin ko mga ka-sports, basta maging consistent lang itong si RJ Abarientos sa performance niya, magiging maganda nga ang karir niya dito sa Ginebra. Dahil maalaga nga sila sa mga players, lalo na pag minahal na nga siya ng fans. Pero yun yung mga ka-sports, may rumors nga na maaari daw umabot sa 2 to 3 million per month ang pwedeng kitain ni RJ dito sa Giants kung pagsasama-samahin nga ang mga bonus na makukuha niya. Kaya naman ayaw niya din biguin ng mga fans, knowing na nga na siya nga ang tinuturing na next point guard ng Ginebra dahil maaaring mag-retire na nga itong si Eli Tenorio sa liga. May mga ilang taon pa naman siya para i-guide niya nga ito dahil halos parehas nga sila ng playing style at nahinog na nga siya ng gusto dahil sa overseas stint niya. Dahil nakapaglaro na nga siya sa Korean Basketball League at Japan B-League. Kaya tingin ko hindi na nga siya mahihirapan masyado mag-adjust sa PBA dahil may experience na nga siya sa Pro League at na-represent niya na rin nga ang Team Philippines. Kaya madaming aabangan ng mga manunood sa mga pwedeng highlights nitong gawin during the game itong si RJ. Tapos isama pa din natin dyan, pag maganda nga ang nilaro niya, ay meaning nag-fit nga siya sa sistema na pinapatakbo ni Coach Tim Cone. Sa second topic natin mga ka-sports ay tungkol naman sa pagtalo ng DLSU sa mga koponan ng PBA. 2 beses na nga tumalo ng koponan ang Dasal Green Archers kung saan tinalo nga nila ng una ang Terra Firma Jeep at sumunod naman dyan ang Phoenix Fuel Masters. Doon nga napatunayan na kahit collegiate players pa lang sila ay kaya nilang sumabay sa mga pro team sa PBA at ganun nga kaganda ang sistema na pinapatakbo ni Coach Topex Robinson. Siguro nga mga ka-sports, advantage na din dahil alam niya kahit paano ang game style sa PBA at yung iba nga naging player pa niya dahil naging coach nga din siya dati ng Phoenix Fuel Masters.
Kaya hindi nga maiwasan at maaalarma ng PBA dahil dalawang kupunan na nga ang tinalo ng college team na BLSU. Kitang-kita nga na decided manalo ang college team na to para bigyan ng magandang laro ang mga PBA teams. Dahil minsan lang sila magka-chance na mangyari nga yung makalaban ng pro leagues. Dahil mas mahasa nga rin sila lalo dito once naglaro na sila ulit sa UAAP. Pero sa kabilang dako naman ay nababahala din ng PBA dahil parang ganun-ganun na lang nga ay parang napapansin nila mahina na nga ang mga PBA teams dahil kaya sila tanulin ng isang college team. Mukhang kailangan nang baguhin ng team sa PBA ang kalakaran nila at magbalakas pa ng gusto sa nangyari dahil sa ilang sunod na tune-up game na tumalo na nga ang college team dito sa PBA. Wake up call na din yan mga ka-sports para mag-ensayo pa ng gusto ang mga bottom teams dito sa PBA para makasabay na nga sila sa liga at maging kalidad na lalo ang mga players nga natin. Para at least makasabay na din sila sa mga bigatin na koponan ng SMC at MVP Group. Medyo nakakaya na din kasi yan dahil parang bumababa na nga ang level ng pro teams dahil sa pagkapanalo ng isang college team.